Cavs at saka Celtics, no? Itong 1 versus 4 sa Eastern Conference. So itong Cavs, parang NLEX to. Yung si Robert Bolick is si Donovan Mitchell. Siya yung nagdadala on a nightly basis. Sabi nga na interview si JB Bickerstaff, meron pa bang production o points na maibibigay yung mga iba mong players aside from Donovan Mitchell? So parang NLEX yan. Pero ito kasing Celtics na to, dapat matagal na tong nag-champion. Meron kasi silang mga playoff games na ang ganda ng laro, pero meron naman silang mga playoff games including the NBA Finals na pangit yung laro nila. So parang may switch. Minsan kahit depensa, hindi sila dumedepensa. Diba? So, champions in the recent years of the NBA do it on both sides, Yung Golden State na lang, di ba? Meron tayong, alam na natin, yung Splash Brothers, plus yung defense ni Andre Iguodala on LeBron, di ba? Tapos itong 2022, yung offense and defense ni Andrew Wiggins helped the Golden State in their championship noong 2022. So, kailangan maging consistent ang isang NBA team sa buong playoffs, hindi lang round 2, conference finals, and up to the NBA finals. So, anong Boston Celtics ang makikita natin all throughout the playoffs? If ever manalo sila or makapunta sila ng conference finals, anong Boston ang makikita natin sa Eastern Conference Finals at sa NBA Finals if ever makakarating sila ng NBA Finals? Yung Cavs at saka yung Celtics, yung consistency nun, wala pa ako nakikita. Some games nandyan, some games wala. Kasi may mga fans lang na hindi objectively tinatanggap na minsan wala rin sa wisyo yung Boston. Yung Cleveland, alam na natin yun. Parang Robert Bolick nga si Donovan Mitchell parang si Robert Bolick. So madaling analogy, madaling point of comparison yun. So yun lang po.